Para sa detalye ng mga balita, hindi pa man nakakausad sa usapin ng Gentleman's Agreement sa pagitan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at gobyerno ng China kaugnay sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Tinawag na isang imbento ng Department of National Defense ang panibagong pahayag ng China kung saan sinabi nitong mayroong internal agreement ang China sa kasalukuyang administrasyon kaugnay sa pagtataguyod ng Ayungin Shoal. Si Alvin Palobello magbabalita. Pinabulaanan ng Department of National Defense ang umano'y internal agreement ng China sa kasalukuyang administrasyon kaugnay sa pagtataguyod ng Ayungin Shoal. Ayon sa DND, wala raw silang alam sa anumang uri ng kasunduan mula noong maupo sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wala rin umanong pag-uusap ang DND at sa kahit sinumang government officials mula sa China mula pa noong nakarang taon. Git pa ng DND, walang katotohanan sa hindi matukoy ng Chinese officials na umano'y agreement sa Renaijiao o Ayungin Shoal. Nililito lamang daw ng China ang mga Pilipino upang mabaling kung sino talaga ang nagpapasimuno ng tensyon sa West Philippine Sea. Patuloy din daw na hindi sumusunod ang China sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling. Makailang beses na rin sinabi ng China na mayroon na rin pag-uusap sa kasalukuyang administrasyon na may kaugnayan sa napapabalitang Gentleman's Agreement sa pagitan ng Chinese President Xi Jinping at dating Pangulong Rodrigo Duterte. May nakausap na rin daw na opisyal na militar ang China kaugnay sa pagpapalakad at pangangalaga sa Ayungin Shoal. Tinawag naman ng National Security Council na propaganda master ang China upang maipilit ang kanilang claim sa bahagi ng Pilipinas na nagdudulot ng pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang tinutukoy din daw na new model sa South China Sea ay bagong imbensyon ng China. Malinaw daw ang naging pahayag ng Pangulo na walang anumang kasunduan o napagkasunduan sa Ayungin Shoal. Sa bisa ng 2016 arbitral ruling, iginawad sa Pilipinas ang Ayungin Shoal na nakapaloob sa exclusive economic zone nito. Kaya't wala raw nilalabag na international law ang Pilipinas. Para sa EuroTV News, Alvin Palobello sumasaludo sa bawat Pilipino.